Nag-shower daw kasi, Chong. Tsaka daw siya sa mga bilog-bilog sa shower. Nagdidiri po kasi ako sa itsura ng shower. Ayan o. Saan? Kadiri po yung bilog-bilog. So, bibili tayo ngayon ng bagong shower. Agad? Gabing-gabi na? Na bago na yung shower Hindi na siya malilili dito. Chong! Oh. Chong! Ayan na. Okay na po. Wala pa, hindi pa. Kakabit pa lang ni Kuya yan. Mamaya pa yan. Oh. Okay po, Chong. Okay ka na, ate pa yun. Okay na yan. Nakitabi niyo to, Chong. Napaka-arte. Hindi ako mati, Chong. Oh May tabi ako. Hindi, paano, Mami? Makakaligo na ako ng maayos. Yay! Magpanda na siya. Ayan po. Ay, ganda. Paano? Eto po, wait lang. Hindi ka na po natatakot dyan, ano ba eh? Hindi na. Hindi na yan. Bilog-bilog. Hindi talaga siya nakasagad. Ayan, yung hands. Okay. Alam niyo ba kung paano? Ayan. Ba't di mo bukas? Yan, kasi yung sagad yung pinakamainit. Oh. Tapos, yung malamig po, yung tatlo lang. Maganda na lang ng shower. Diyan namin ang ipinalit. Ay, naku naman. Tapos yung salamin pa. Ito pa. Ito yung salamin, okay na. Bababa ko na to. Thank you, Mami. Ay, naku. Hi, naman. Tinatawan-tawanan lang nila yung phobia ko, pero syempre, tititake din naman nila yun as seryoso. So, thank you, Chong, kasi napalitan na po yung shower. Stress na stress si Jowa sa mga steps kasi sabi niya sa akin, habang patagal daw siya ng patagal sa showtime, pahirap ng pahirap yung mga steps niya. Yun yung mga daing niya sa akin this past few days. Lagi ko naman sinasabi kasi kay Jowa na magaling siya. Kaya naman niya, nakakasunod naman siya. Siya lang din yung nagreklamo na, ang bigat ko na. Hindi naman siya mabigat. Gaan nga niya eh. Para siyang lumulutang sa puso ko. Na-feel ko na parang habang tumatagal, parang nagiging bahay ko ulit yung showtime. Pag dumarating ako doon, feel ko talaga na welcome ako. At marami pang showtime days na makikita nyo na andun si Mami Oni. At palikulay ng pag-asa. It's showtime! Suka tayo ngayon, di ba? Tights tayo with spaghetti hair, ha? Spaghetti hair, ha? Spaghetti hair. Spaghetti hair. O, mag-hello ka muna sa Bandang People! Yes, hello, Bandang People! Yes, ganda. Ang ganda ng mata mo, ha? Yes, ang ganda ng mata ko. Ngayon, dyan, bibigay si Mary Vice ng iPhone 14 sa'yo.
pwede mo pa-experience dito sa studio. Sa akin, Daddy, ito kamukha mo. Ang dami nung kamukha mo. Konti mo pa idol portal niya. Ito kasi pinasimuno niya. Dami naman. Dami kasi. Kaya na ubusan mo. Wala na, ang dami niya na mabigyan. Gustuhin. Maraming salamat for always being here. Hi, baby Arjun! Kiss Mami Oni! Ay, kiss ako sa lips. Kinis niya ako sa lips. Sana all. Artist naman ko po, nasa bahay. Gusto mo makita yun next time? Okay po. Sige, bye-bye. Pag-uwi po ni Mami galing work, nagalit po siya sa akin. Kasi po, sinubong po ako ni Ate Paye kay Mami Kat. Na nag-open po kay Ate Paye na about nga po kay Atika na may school po siya, may cabinet po siya, at saka may bed po siya, ganon. Nasa Asios-Lashes ka? Opo. Di ba sabi ko sa'yo kayo na huwag ka na magpa-lashes kasi wala kasama si Tyronia? Mami, sabi ko po kapag hindi po busy si ate. O tulog ate mo eh. Wala namang isa lang si Tyronia dito eh. Wala namang kasama. Mami, sabi ko po doon po siya. Ate kasi si Ika din po kailangan po ni ate. Okay na lang din po ako. Hindi, di ba dapat hindi ba dapat si Ika kasama lang ni Kiana? Sinabi ko na wag ka na, dito ka na lang. Pag hindi naman busy ate mo, wag na. Kasi alam ko may busy ate mo eh. Kasi tulog siya eh. Hindi mo naman pwedeng gisingin kasi nga baka buntis si Papi. Alam mo na ginagawa yung kwarto ko, di ba? Kailangan ng bantay. Hindi, wag ka nang umuwi. Diyan ka na tumira. Tang-ina ka. Ayaw huminto ni Pai. Ayaw niya huminto. Gusto talaga niya sa lagi yung bunot. O sige, putang ina, doon siya tumira. Magpapilik mata siya, buong katawan niya. Tinabihan ko na yan eh. Pwede ba yun? Sasabihin mo lang sa bata, doon lang siya sa kwarto. Hindi ko iniwanan yung anak ko ng galit. Ikaw, iwanan ko si Happy. Kasi sabi mo tatay niya, tsaka may ibang tao, at pag galong-galong sila siya kupulang dito. Diba? May trabaho ako eh. Ano ba naman yung putang ina? Magpaganda mo, pwede naman mag-lashes bukas ng fake na muna. Kung ano-ano yung nuunan ni Paye. Hindi ba asahan eh. Sabi ka dito sa labas, ba't dito kay Papi na lang? Pero pasok ko siya kanina, ayaw niya. Ba't tayo pumasok? Opo. Pinapinimay ako na po sa birthday ko. Tatlong beses O ko po. pagkahimay mo, bakit? Buong araw ka ba naghihimay? Buong umaga? Buti pala umuwi ako agad. Kailangan kita iniwanan na puro lalaki kasama, mga manggagawa pa dito. Hindi naman sila yung problema eh. Wala naman silang kinalaman eh. Alam mo naman kung ano pinagdaanan ko sa buhay, kung ba't ayoko iniwala ka ng lalaki ng kasama mo, di ba? Siyempre, titigyan mo na naman ako ng ganyan. Sorry po, mami, hindi na po mauulit. Palagi na lang akong galit sa bahay na to. Anong meron? Hindi ko talaga nakagalit ka. Tyronia, hindi ka sumunod. Kay Chong, ang sabi niya, pumasok ka. Opo, tatlong Lumabas. beses. Tapos, maghihimay lang siya, nanood siya ng TV. Sabi ko, pumasok ka doon. Gusto niya Nakakatabi nanood. mo rin dito. Kami Opo. ba yung mga kwarto? Habang nandun, di ko alam saan ako mapipirme. Kaya pinabalik-balikan ko siya. Ayaw niya pa rin pumasok. Anong gusto mo? Dahil gusto mo nakatambay ka dito, patatambay kita doon kasama ng magagawa? O mag-face na ka 2 hours? Pag umubra ka pa yung ano mo, yung ganun mo ba? Ang dinagdagan mo, malalasagan ng oras. Tyronia, face the wall 2 hours. Dahil ilang beses ko na tinuro sa'yo, hindi ako komportable na naiiwanan ka, ang mag-anak o hindi, na lalaki lang. Face the wall. 2 hours, pakitimer ang jowa. 2:06 na. 406. 4:06. Hindi na ako makapag-antay maging 18 ka para mabugbugling kita. Ano ko naman dyan sila pa eh, akala ko tulog. Kaya kung masaya ako umuwi, ganito ganyan. Pagdating ko kasi, biglang sila, nagsitayuan na. Tapos iniwan na sa akin si ano dito. Pinapapasok ko na siya. Kasi marami akong gagawin, akyat baba ako. Ayun. Napagalitan ako ni Mami Oni dahil iniwanan ko si Tyronia sa bahay dahil mas pinili kong magpa-lashes kaysa bantayan siya. Kaya lang din naman ako nagpa-lashes noon kasi meron akong ganap kinabukasan. So ayoko naman magbuka akong pangit doon and syempre gusto ko maging maayos ako sa work. Sinasabi mo daw na nakakapala ka kay Ika dahil pinag-aaral ko na may cabinet pa. Face the wall, anak. May kama pa daw. Bakit nakakapala ka kay Ika? Ako nag-offer nun, din naman niya hiningi yun. Sumagot ka na naka-face the wall ka. Ano? Nakakapala ka ng mukha kay Ika? Totoo ba yun? Sinabi mo yung kay Paye?
My God, napaka-mata pobre mo. Taas naman tingin mo sa sarili mo, Tyronia. Bakit? Anak ka ba ng senator? Baka nakakalimutan mo paano ka binubuhay ng nanay mo. Kapokpokan, huwag kang masyadong ganyan. Hindi pa tinutrabaho ko. Tapos ganyan ka mag-isip sa mga tao. Ayos yan. Parang hindi tayo galing sa hirap ah. Ako naman nag-offer na pag-aaralin ko yun. Baka anak ka ng president. Anak ka ata ng president eh. Sa itong mata pobre, nanay mo nga na umagang-umaga nakawig na trabaho. Di, tsaka ikaw pa nag-offer naman kay Ika, di ba? Ako nagsabi na pag-aaralin ko yung bata, kawawa naman. Sabi ganyan kayo. Tapos pag wala si Ika, sinasabi niya, namimiss niya. Saka ka na magyabang pag yung nanay mo hindi naka-wig ng tanghaling tapat. Pag mo tinulay yung trabaho ng nanay mo, RK ka ata eh. Di, actually, kahit ano namang work mo, dapat hindi talaga nagyayabang ang isang tao, jowa. Alam mo naman, hindi sarcastic lang ako ba? Hindi akala. Joke lang ako, pero kakausapin ko ng maayos mamaya. Mapatol na rin ako. Nagkalit talaga ako. Kasi ayoko nang ganun. Kaya dinadaan ko sa pagiging sarcastic. Doon ang pangit ng mga sinabi ko, pero ganun ako magparamdam ng galit. Pag nauuna yung emosyon ko, minsan ganun eh. Ganyan-ganyan, masyado kang ganito. O, talaga, parang ganun. Nag-pause na muna ako ng galit. Kaya ko yun eh. Yung galit ako, naiinis ako, sandali lang, pause lang muna. Kasi dumating na yung lola ni Ika dito sa bahay at pumunta na nga kami sa bahay nila Mama Marie para makapag-meeting. Pag-aaralin si Ika, kaya bilang respeto, kakausapin namin yung lola ni Ika. Siyempre, may mga panahon na dito siya matutulog. Nung dumating yung lola ni Ika sa bahay, nagmadali na agad akong bumaba. Konting tsikahan, papasalamat kami dahil hinayaan niyang mahalin namin si Ika, makasama kami. Kasi nagtataka kami ilang beses na nagpupunta sa amin si Ika, kung pinapayagan ba siya, okay ba sa kanya na sinasama-sama namin si Ika, naririnig lang namin yung lola niya from Ika. Kaya nung nakaharap na namin siya, natuwa kami ni Tony kasi talaga palang okay sa kanya. Tapos habang nagkukwento siya, grabe, naalala ko talaga si nanay. Kung paano niya sabihin, o doon ako naiyak eh, actually nagpupumigil ako. Kung paano niya sabihin na kahit uminom lang ako ng tubig, mapakain ka lang sa Jollibee o sa kahit anong restaurant. Grabe, sobrang touching talaga. Yung makakita ulit ako ng Lola's love. Ay ka, yung binigay siya yung pagkakataon, i-pursige mo talaga. Napakahirap mo hindi na tulong. Iyan po sa nilang binigay sa'yo. Napakalaki pa sa lahat. Iyan ang pinaka-blessing. Maraming salamat din sa pagtitiwala. Huwag kang mag-alala na kasi dito, hindi makakagala si Ika. Kasi wala po siyang pupuntahang tindahan. Wala po kasi tindahan. Sabi ko nga minsan, gusto ko nga nandun eh. Kasi ang tubig niya soft drink. So magkakasakit ka niya, wala akong pagpapagamot sa iyo. Kaya bawal ang soft drinks dito. Sumasakit ang ulo ko. Sabi ko nga ako, ganyan ako. Hindi naman yung soft drinks na yan yung maano ako. Hindi, yung nagkakasakit po. Baka wala tayong papagamot. Sabi ko, ang hilig kasi niya uminom ng soft drinks. Sumasakit ang ulo ko. Yan, Kaya pala lumulog eh, pinagbabawas ko ka ng kanin ngayon. Sabi ko, ikaw magbabawas ka na kasi hindi na yung, ay mataba, hindi na mabubulay yung isip ko, yung health mo. Madaming part na hindi na para ilabas ko dito na pinag-usapan namin ng lola ni Ika. Privacy nila yun eh. Sorry guys, hindi ko mailalabas. Naging madrama, nagkaiyakan, pero kailangan mag-uusap at kailangan ipaalam. Yun, sobrang thankful kasi siya na kami tumutulong nang hindi mo kailangan hingin yung tulong. Yun yung paulit-ulit yung sinasabi. Kasi ako napagdaanan ko dati na humingi ka na talaga ng tulong pero wala talaga. Pakiusap ko lang naman sa inyo, samahan niyo muna si Tyrone na sandali, sasayaw lang ako, tatrabaho lang ako para sa pamilyang to. Pero inuna mo yung lashes mo at saka yung pa-wax mo. Wait, lumalabas si Tyrone niya? Lumabas si Tyrone niya, kaya siya naka-face the wall eh. Dahil siya ang lumabas, ilang beses ko sinabi si Tyrone niya na hindi nga ako komportable. Ba't siya lumalabas? Nakatambay siya, doon sa TV. Lahat ng pagtataray mo, lahat ng pag-a-attitude mo, lahat ng pabalang mong sumagot, lahat ng pagdadahilan mo, Tyronia, kunin mo to. Kasi ganito ba, hindi mo na lang sundin. Lahat yan, pinalipas ko, Tyronia. Gusto ko rin talk dito, gusto ko bunyagan, gusto ko nabasa ng totoong ugali. Kasi si Mami totoo, hindi ako plastic. At ayoko lumaki kayong plastic. Si Ate Paye, lumapit kay Papi para sabihin na, alam mo ba si Tyronia nag-open sa akin?
na nakakapalan daw siya ng mukha kay Ate Ika. Dahil pag-aaralin na nga daw, may cabinet na, may kama pa. Nakakapalan daw siya. Ngayon, kinonfront ko kayo na si Tyronia. Ang sabi naman niya, ha? Wala po akong sinabing nakakapalan ako. Ba't po ako magsasalta ng ganun, Mami? Pero huwag mo ko gawing sinungaling kasi nag-open ka sa Ate akin. pero may sabi, nakakapalan na ako kay Ate Ika. Baby, sinabi mo yun yung exact words ko habang Ano sinabi mo? nag-makeup ako. Mama, hindi po. Sinabi ko lang po yung sa kanila sinabi po sa akin ni Mami. Pero wala po ko sinabi ang kapal ng mukha ni Ate Ika. Wala hindi ko po. sinabi. Natanong kita, anong sinabi mo? Mama, nakalimutan ko na po yun. Pero ang naalala ko lang po talaga sinabi ni Ate Pen. Hindi kasi siya Toro fan. Yun lang po sinabi ko. Pero ang sabi ko po nun, wala naman po tayong choice dahil si Mami po ang nagde-decide saka magkakapatid tayo dito. Sinabi ko yun sa'yo. Opo, Ate Paye, pero yung nakakapalan, wala po akong sinabi. Baby, may sinabi ka po sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling. Mami, wala po akong sinabi po. Wala kami pake kung ano yung saktong sinabi mo, kung ano yung saktong sinabi mo. Pero gets namin yung thought, yung meaning, kung ano yung pinag-uusapan nyo. Kanina, nag-uusap-usap tayo. Narinig nyo yung Lola ni Ika. Narinig mo rin, Tyronia. Di kayo naaawa. Porkit lang tinanayan ka neto, nagbago na agad. Hindi mo ba naisip na may pinagdadaanan siya, anak? Hindi ka ba magtatanong sa nanay mo, bakit po kaya gano'n si Ate Ika? O kaya, yung pinakaturo ko lagi sa inyo, ba't hindi mo siya tanungin? Ba't hindi mo siya rektahin? Ate Ika, may problema po ako sa'yo. Diba? Ito rin yung issue natin last time na hindi naman na-videohan. Rumekta ka, Tyronia, matuto ka, ayokong lumaki kang plastic. Bakit hindi mo irekta? Ate Ika, bakit parang nagiging mataray ka na po? Okay ka lang po ba? Hindi lahat iikot sa'yo, Tyronia. May kanya-kanya problema ang bawat tao. Hindi mo alam may nangyayari sa kanya. Kaya baka wala siya sa mood, titignan ka lang niya. Hindi ka naman ginanon. Titignan ka lang. Sumingi lang ng ganun. Nanggalingan sa'yo, kwento mo yan. Tapos nasa utak nyo, hindi naman siya Toro family eh. Bakit? Dahil maswerte kayo na meron kayong Mami Oni. Mangmamaliit kayo ng walang mama. Nakikimama nga eh. Dumadagdag sa pagmamahal, tapos gaganyanin nyo to. Bata din to. Pinag-uusapan nyo na nakatalikod. Nagiging mayabang ka, tsaka madamot ka sa taong nangangailangan. Kaya naging madamot si Mami. Lahat na nagdaan sa Toro family, anak, yan ang gusto kong matutunan mo sa akin. Lahat ginagawa ko at iniwan ako. Ano lang lahat ang ibinalik ko? Tulong. Kasi yan ang walang nagbigay kay Mami nung binubuhay kita. Tulong. Kasi pagdadamot mo sa iba, porket maswerte ka, paano ka naging maswerte? Yung nanay mo naglalabas ng suso sa labas. Ano maswerte ka doon? Swerte ka doon? Tingin mo? Para makapalan ka sa ibang tao? Swerte ka sa ibang bagay. May pan-tuition ka, may aircon ka. Yung nanay mo, tinatawanan ng mga tao. Pag-ingat ka. Yung blessings na binibigay ni Lord, baka bawiin. Dahil di yung ugali mo. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Bilang? Hindi, yun yung binanggit kasi ni ano yun eh. Stalin ka na naman Hindi sa daw niya ganyan. maintindihan yung sarili daw niya. Ay, mawala ng car. Maling-mali yung sasabihin mo na ganyan. Hindi naman siya Toro family, ganito, ganyan, etc. Hindi naman po. Hindi porke kapit na kapit ka sa... Napakaswerte ba ate mo si Papi? Hindi naman po ganun yung meme ko. In-explain ko naman po kay Mami kanina. Hindi naman po ako pinalaki ng gano'n ni Mami at saka ni Mama Marie. Nakaramdam lang po talaga ako ng konting selos kay Ate Ika. Sorry po Ate Ika na yumabang po ako at nagselos po ako pero love po kita, Ate Ika. Nasasabi kong hindi ko na talaga maintindihan yung sarili ko kasi kahit anong pilit nilang turuan ako, disiplinahin ako, ibigay sa akin lahat ng mga material na bagay na gusto ko, lahat ng mga karangyaan na meron ako ngayon, hindi ko na alam bakit ganito yung nararamdaman ko every time na may paparealize sila sa akin. May isang katulong na nag-send sa akin kasi yung isang napaalis na, nag-post siya ng tungkol kay Happy, yun nga, yung hinihila yung buhok. So, nung nakita ko yun, para akong binasa ng malamig na tubig kasi nakita ko na maltrato si Happy doon at hindi tama yung ginagawa nila sa bata. Kaya, pumunta ako agad kila Tony, pinakita ko agad sa kanila. Actually, kay Papi ko unang pinakita yung video, tapos hindi niya tinapos. Tinawag niya na agad si Regine. Umiikot kami sa buong bahay, tumatakbo kami, sinusundan ko si Papi kasi kinakabahan ako kung anong pwede niyang gawin. So, tinawag ko si Mami Tony, si
Mama Marie, lahat ng tao doon na nakakita nung video, pumunta na kami sa taas kasi nandun si Regine, tapos doon na sila kumprontahan. Takbuhin mo si Happy ng bilisan mo. Bakit? Si Happy. Ginagawa kayo Happy. Ay, putang ina mo. Wait lang. Ay, putang ina mo. Ay, putang. Bakit sila pulutan? Sino yan? Si Regine. Si Regine? Ni-record sila nung isang umalis dito sa ginagawa nila kay Happy. Saan si ate? Sino yan si Regine? Baby, nandun na si Papi sa taas, umakyat na. Asan na yung nasa? Andyan. Andyan? Nasa siya? Wala. Si Regine yung nagsabi nun? Si Regine yung nagsabi? Papi, halika dito! Kunin mo si ano? Hindi ko po matagilan yan. Kunin mo, dali. Asan na si Papi? Pinapanood sa akin ni Papa Odi yung video and pinipigilan niya ako. Gusto niya akong kumalma and tapusin yung video. Pero ako hindi ko na kinakaya. And hindi ko kayang tapusin pa or ipaprolong pa yung nakikita ko. Kaya lahat ng naipon kong galit sa katawan, na kinikimkim ko, nabuhos ko talaga that moment. Talagang hinahalughog ko na yung buong bahay ni Ate Marie. As in, wala na akong pakialam kung madisrespect ko siya, kung gumagawa ako ng skandalo nun. Ang akin lang, gusto ko lang talaga silang hanapin. Kaya hinalughog ko talaga yung buong bahay. Nagsisigaw na ako. Ayoko nang palampasin yung yung pagkakataon na yun eh. Kumbaga yung moment na yun, gusto ko na siya agad harapin. Ayoko nang tapusin kung ano pang ginagawa namin that time. Kaya ayun, talagang sigaw na ako na sigaw. Labas ko yan! Nasaan na? Labas ko yan! Putang inang yan! Asan ba? Asan? Nasaan? Bakit gano'n niya si Happy? Tangina! Pinalagpas ko yung ginupit niya yung kamay ng anak ko, ha? Labas niya! Tangina! Asan ba? Asan ba? Asan ba? Regine! Nasaan si Happy? Asan ba? Asaan? Dami kong pinalagpas, Pete. Tangina! Sino nandun sa video? Sino? Panoorin nyo! Sino yung nasa video? Kasi si Papa Panoorin nyo! Tawagan mo si Papa Odi. Ikaw yung nanggaganon, te? Ikaw yung nananabunot? Sinasabunutan mo eh. Sinasabunutan mo, te? Tignan mo, te, oh. Ayun, oh. Sinasabunutan mo yung bata. Utang ina mo! Lagot ka, gago ka. Tama ba yun? Pinalipas ko, nagupit mo yung kamay ng sanggol ko! Tingnan mo. Grabe na yung pakiramdam ko nun. Talagang sasabog na yung puso ko. Yung pakiramdam na gigil ka, kaya isinigaw ko na lang para mailabas ko talaga. Kasi kahit kaninong anak, di ba, sinong magulang, hindi nga ako magulang, ganun yung naramdaman ko, di ba? Talagang nawalan ako ng pake that time na kung babae siya. Grabe talaga yung naging galit ko sa puso ko nun. Grabe talaga. Si Happy, ginanon. Hindi mo matindinay sa akin yan dahil alam lang ang galing sa mga amo sa nangigigil ka kay Happy. Pero hindi po Ayan, okay yan. Pero tingnan mo, okay yan. Oh. Ay, hindi, sinabunutan mo. Hindi yung malakas. Hindi yung malakas, ginanon mo yung bata. Ayun, ulit po ba sinabunutan mo? Hindi po po yung video. Hindi, te. Hindi ko kailangan ng buo. Tingnan mo to. Sige, putang ina mo, ge! Tangina mo! Ate! Wag na! Tangina mo ka! Nandito ako sa bahay mo! Ha? Tangina mo! Ha? Tangina mo! Tangina mo ha! Tangina mo! Becky, Hindi mo gagawin yun sa anak ko! Hindi pinagkatiwalaan kita! Pinagkatiwalaan kita! Pinagkatiwalaan kita! Tangina mo! Hindi ko po sinasadya. Tangina, may anak ka din! Dapat alam mo yan! May anak ka! Ilang beses kitang pinagtanggol. Binigay ko sa'yo lahat ng tiwala ko, sabi ko sa'yo. 2 bata ang binibigay ko sa'yo. Tangina, ni minsan hindi ko iisipin gaganunin mo si Happy. Tangina mo ka. Ako kasi, madalas, ayokong nauuna yung emosyon. Hindi ako ganong klaseng tao. Papakita mo talaga sa'yo to. Alam mo to, nakita mo, ay hindi ganito. Eh hindi pa tapos eh, di ba? Papakita mo ko muna talaga sa'yo na hindi, dapat naiintindihan mo. Gusto kong makita ng mata mo. Tsaka kita tatanungin na, parang ganon ako eh. Kaso si ate, hindi na kinaya ng ate ko. Sumabog na talaga yung puso ng ate ko.
Grabe, nanlumo ako, nanlambot ako, tapos parang bigla akong high blood, parang sumabog ako na hindi ko na rin kilala yung sarili ko sa sitwasyon na yun. Hindi ko maintindihan yung sarili ko nung time na yun, na parang pakiramdam ko, hindi naman ako naging masama. Kung anong kinakain ko, kinakain nila. Nakakutsyon sila, naka-aircon sila. Kaya nagtaka ako kung bakit kami napunta sa ganun. Pinawalang bahala ko kasi yung mga salitang sa lugar namin, yan yung mga maldita. Baka naman dito hindi. Never naman ako nagkulang sa pasahod. Actually, laging sobra. May pabigay pa ako ng gamit, gusto nyo kunin nyo ganito, gusto ninyo day off ninyo, gusto nyo mag-stay kayo sa ganitong pa-staycation ko, di naman nila pinuntahan. Marami akong mga binibigay na benefits. Kumbaga, may pa-bonus ako. At meron pa akong pa-outing. Kung nasan ako, nandun sila. Di ko talaga lubos maisip na pag tinuring mo kasi yung parang kaibigan na barkada, nakapamilya, na hindi sobra, basta straight lang talaga ako, akala ko, pwede ko nang ibigay. Kung umalis nga ako ng bahay, iniwan ko sa kanila lahat, alahas, pera, bahay, susi. Ganun yung tiwala ko Tapos, sa bata, di talaga. Ginanon mo yung anak ko? Alam mo bang pinagkatiwala nila sa akin yan dito? Pagkatapos, iniiwan ko sa inyo yung bata dito sa loob ng bahay, paano kita tratuhin? Kasuhan nyo. Never akong nagpakita sa'yo. Never ako nagpakita sa'yo ng kadimunyitang ugali ko. Dahil nangatulong ang nanay ko. Alam ko naman po yun. Mabait ako sa'yo. Kung anong kinakain ko, kinakain nyo. Kung ano ang sahod, binagdadagdag ako. Lahat. Ano po yung isa niyang kasama? Kasuhan nyo. Kasuhan nyo yan. Hindi nyo pwede palampasin yan. Dami kong pinalipas sa'yo, Regine. Pinagtatanggol ka sa akin ni ate. Pinagtatakpan ka pa. Tang-ina! Ilusa ko naman po ni Abby. Hindi ko naman po yun talaga sinasadya. Oy, pero yung nasa video. Nalipas ko nga yun, diba? Nag-sorry ka sa akin, wala. Sabi ko, Regine, sige. Pero tang-ina, si Happy! Si Happy! Mapabuo, hindi. Mapabiro, hindi. Di mo anak niya, putang ina mo! Ganunin ka ni Happy. Ikaw, ganunin mo yung bata. Bakit mo gagantihan? Happy, bad yan. Di ba lagi mong ginaganon? Pagkakatalikod ako ano? Yung video, di ba? Ginanon niya ng pakyo sa mukha si Happy. Hindi po yung Kitang-kita doon sa video, panoorin niyo. Lahat kami gulat na gulat sa napanood namin kasi nga sila yung pinagkakatiwalaan namin sa mga bata at lagi silang kasama nila Happy. Especially si Yabi kasi sila din yung naghahawak kay Yabi na pagkatiwalaan sila sa mga bata kaya hindi kami makapaniwala doon sa napanood namin. So nung umakyat kami, kinuha ko agad si Happy kasi sila yung nagbabantay Hindi ako nagpadala sa emosyon ko, kinuha ko agad yung bata, sinafety ko agad siya kasi doon naman sila Papi, sila Mama Marie, tsaka sila Tony, kasama ko naman sila umakyat. Pero sinafety ko si Happy. Wala akong alam nung gabing yun. May tumawag sa akin nandun kila Ate Marie na parang nagkakagulo na. Tapos yun nga, may nabanggit na si Happy na parang nasaktan. Binaba ko agad yung phone. Pumunta na lang ako doon. Tapos doon nalaman ko na ganun nga yung nangyari. Pinanood sa akin nila Papa Odi. Siyempre di kinaya ng puso ko. Namutla ako. Kaya ko naman yan i-handle yung yung emotion ko. Kasi pag nagpadala ako doon, yari ako noon. Sa emotion ko noon. Nakita ko naman babae naman yun. Kaya sinabi ko nung kay Tony, uwi na lang ako. Kasi tatlo naman na sila babae rin yun, kaya ayoko rin manakit. Sila na bahala dun. Dito ko lang dinamdam sa bahay. Kinalma ko lang sarili ko. Siyempre masakit sa akin yun, ginaganon yung Kaya ngayon pag nakikita ko hinawak ang book ni Happy, ko, bawal nyo ganunin si Happy. Parang naano rin ako magsalita. Natatakot ako. I have my ice cream. I love you. Ice cream. I love you. I love you more. Ice cream. Kasi mo na si Tandy. Mango shake? Gusto mo? I want ice cream. Ice cream is mango shake. Pero papakulong ko pa rin si Regine. Kayo bakit Nagigigil ako pero kung lalaki yan, lalabakan ko siguro. Babae yan Kayo na bahala. Pero kung makilap, mamaya magkano pa ako. Dila ako sa kabila. Love you. Umumutla si Harvey. Umumutla si Harvey. Saan siya puso yun? Anuhin mo nga. Kaya sana, di ko sana papakita. Hindi kasi pwede. Para mo siyang tinanggalan ng karapatan, Papa Odi paano naman yung niya, puso niya? Mas magagalit yan pag nalaman niya ng late na, ng ganyan. Diba? Grabe yun, intense talaga. Nanginginig talaga ako sa totoo lang. As in, sobra. Okay na sana lahat Medyo kumalma na. Aalis na sila. Okay na yung usapan. Kumalma na rin ako. Pero, pag uwi ko dito sa bahay namin, inulit-ulit ko yung video. Inuulit-ulit ko kung paano nila ginaganon si Happy. Nung inuulit-ulit ko siya, may napansin ako na may isang kamay na mas malalim yung pagkakasabunot kay Happy ng ganon. Na parang facing si Happy dito, pag gumanon siya
parang pagkasabunot sa kanya, parang napunta na sa ibang angulo yung ulo niya, o yung mukha niya. Kasi nga, malalim yun. At sobrang halata na dahil nga nadala kami ng emosyon ng una, hindi na namin napansin na, oy, may isa pa. Hindi yung isa lang, hindi yung si Regine lang yung ganun ng ganun sa buhok ni Happy. May isa pang sumimple. Kaya sinabi ko kay Papi, Papi, may mali. May isang kamay pa dito. Teka, sandali. Bilang nanay, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Talagang sumugod na ako pabalik ulit dun sa bahay ni Ate Marie kasi hindi ko matanggap. Sobrang gumagrabe yung nararamdaman ko and naiipon lalo yung galit. Kung ano-ano halo-halo that time na talagang hindi ko talaga mapigilan. Nanggigigil ako kaya talagang sumugod na ako. Hindi na ako nagpapigil sa kanila. Yes, sir! Ate! Maris! Pakiakit pa ngayon yung gago. Maupo ka doon. Okay ka na. Ikaw? Ikaw isa ka pa? Ano yun? Ano? Nakikita mo yung video? Ha? Isa ka pa? Sasabihin mo sa akin na hindi ka nakikisali. Ha? Putang ina mo. Ha? Ha? Ano? Ano na? Ano? Masarap yung ginaganyan? Ha? Ano? Masakit? Ha? Masakit ba? Ina mo, isa ka pa. Sasabihin mo sa akin, nakakababa mo lang, may kausap ka. Isa ka rito, isa ka rin doon. Ha? Ano papi? Ano dito? Isa ka pa doon. Wala akong Hindi magagawa, narinig yung Maris. boses mo. Inano mo eh. Huwag kang sinungaling. Nakikipagtutulungan ka pa doon? Ha? Pinagtatakpan mo pa? Dinidiin mo pa siya kanina na siya lang? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan eh. Paano nila nagagawa yung ganun? Napakabait naman ni Happy. Hindi naman siya nagmana sa ugali ko, di ba? Lahat ng tao pinag-aagawan siya. Hindi ako ang nanay, parang ako na lang nangihiram sa kanya. Napakabait naman ni Happy. Hindi naman siya sobrang sakit sa ulo. Kaya nga ang dami nagmamahal siya ni. Ang daming gustong mag-alaga. Napaka-stress reliever naman yan eh. Siya yung nagbibigay ng kasiyahan sa lahat ng tao. Kaya di ko mag-gets. Hindi ko mag-gets kung bakit nila ginagawa yun kay Happy kasi alam ko naman sa sarili kung wala namang ginawang masama yung bata sa kanila. Wala namang kabuang-buang yun. Hindi ko maintindihan bakit. Yun yung tanong hanggang ngayon na bakit kaya nila nagawa. So, wala na siya kay Ate Maria. Masabi ko lang sa kanya, pag pumasok ka sa ibang bahay, ganito ganyan, sana malaman nila na ikaw yung gumawa sa bata nun para makarma ka. Total, lalabas naman siya dito. Lahat ng pag-aapply nito, tandaan yung mukhang yan. Pakiramdam ko sa part na yun, may kasalanan din ako kasi lagi kong kasama si Happy. At kapag bumababa pala sila, dun pala nangyayari lahat. Masakit din sa akin kasi kami nag-aalaga kay Happy, kami kasama niya tapos hindi man lang namin nalaman na gano'n na pala. Kung wala pang kumuha ng video, hindi namin malalaman. Malungkot talaga kasi nagtiwala kami sa kanila, binigay namin yung buong tiwala, pati yung mga bata naiiwan sa kanila. At hindi ko rin sure kung isang beses lang nangyari kasi makikita nyo naman doon sa video mismo na parang komportable na sila, hilahilahin yung buhok ng bata, pakyo-pakyuhin sa mukha. Diba? Kasi kung matino kang tao, hindi mo gagawin yun eh. Nagpapakain ka lang naman ng bata, ng baby, anong laban nun? Siyempre, isipin ni Happy, parang laro-laro lang kasi tumatawa pa si Happy, nakikipag-anuhan siya ng buhok pero hindi niya alam na namamaltrato na pala siya. Kaya sobrang sakit sa akin nun. Kahit na ganun yung nangyari, pinigilan ko pa rin yung sarili ko kasi nasa loob na ng bahay namin eh. At saka babae yun, kaya hindi na lang ako pinabayaan ko na lang sila Papi tsaka sila Mama Marie. Si Tony magdesisyon ko anong gagawin sa kanila. Honestly, pakiramdam ko, kasalanan ko. Hindi naman lahat ng magulang 24/7 na parang CCTV nakatutok. May mga panahon na pagtanghali, bababa, kakain, sila kasama. O paghapon, gabi, sila kasama may dining area. Parang sa sobrang nakampante ako, pumayag na ako na hindi kumain si Happy sa kwarto. Kasi meron kaming lamesa sa baba. Kasalanan ko kasi pumayag ako dahil lagi ko sinasabi sa kanila hindi lalabas ng kwarto si Happy. Kung papakainin, nakikita ko nasa kwarto. Kung bababa ako nandun. Parte nun kasalanan ko talaga. Alam ko naman sa sarili kung pwede itong mangyari kahit kanino pero hindi. Pwede ko pa rin maiwasan yun. Kaya I blame myself for it. Kaya talagang humingi ako ng patawad kay Papi.
mahal ko si Happy. Alam mo, gagawin ko lahat. Kahit makulong pa ako, putang ina. I'm sorry. Alam ko, hindi ko mapapalitan yung pain na ano ko sa'yo ngayon. Nangangako ako. I'm sorry. Nagkaroon lang, syempre, minsan nagiging busy rin ako sa trabaho. Puyat ako kasi gusto ko na magandang future sa atin. I'm sorry. No excuse. I'm just sorry. Mas magiging mabuting nanay pa ako. I'm sorry, Papi. Sorry. Hindi ko na-protektahan siya. Hindi na mangyayari yun. Yun ang ano ko, pakiusap ko sa'yo, Papi. Alam ko nanay ka, patawad tayo. Aalis na lang natin sila sa trabaho. Ako, ang buhay ko, vlogger ako. Karapatan ko, sorry, mailalabas ko to. Kailan sa inyo. Pero ang akin lang, kung makulong yan, child abuse, paano? Magtrabaho na lang siya ulit, magkaroon siya ng pagkakataon, hindi na lang niya gawin dito. Kung nanay sa nanay, ilan anak mo? Dalawa. Hindi naman buti hindi naman nabangasan si Happy, hindi naman napilayan. Maging maingat na tayo sa susunod. Pagbigyan natin ng pagkakataon. Nakiusap ako na ipilit natin, subukan natin magpatawad. Kasi may anak din sila. Ayoko umabot sa point na may mabalian ng buto o may mas malala pa mangyari. Pero hanggat maaari, itry natin, hanggat kaya ng puso natin magpatawad. Kasi diba, sabi ni God magpatawad tayo. Magbigay tayo ng pagmamahal. Pag binato tayo ng bato, subukan natin kahit ang hirap na magbato ng tinapay. Kaya sabi ko noon, try natin patawarin. Nung kalmado na ang lahat, nagpatawag ako ng NBI at dinaan ko sa legal na paraan. Kasi napansin ko, dahil sobrang mahal na mahal namin si Happy, nadala kami ng emosyon talaga. Halos lahat sa amin. Ako masasabi ko na nadala ako ng emosyon kasi hindi ko na sila napigilan Kasi nanginginig na talaga ako. Yung laman loob ko talaga, may nagtotwerk. Sinabi ng NBI na confirmed, child abuse yun, at walang alam yung bata. Akala niya kasi yung ganun, laro-laro lang. Kasi kung first time yung ginawa sa bata, sa totoo lang, isang ganun mo mapapaisip pa yun Pero yung, pani, yung ginaganon siya, tapos sobrang komportable niya. Well, nabalitaan din naman namin na that is not the first time. Not even the second time na ginaganon si Happy. Maraming beses na, kaya akala ni Happy, yung sinisimplihan siya ng paganon. Nagiging laro sa kanya yung ganon dahil nasasanay siya, dahil akala niya okay lang yun. Wala namang alam yung bata. Humingi pa rin kami ng advice sa NBI at naintindihan namin na, oh my God, hindi lang pala kami nag-OA. Hindi kami nag-overacting sa nangyari. Talagang nakaka-alarma talaga. Bago sila umalis, actually nag-iiyakan sa bahay. Niyakap ko na lang din sila. Sinabi ko sa kanila, tangina nyo kasi. Napamura talaga ako, sabi ko. Grabe, ilang buwan na kayo sa akin, magkakalahating taon na kayo. Konting kembot na lang, ito tuloy-tuloy na. Minsan lang ako makahanap ng iba talaga sa trabaho. Pero yung, dun lang pumalya, trato sa bata. Naging komportable masyado. Hindi ko alam kung ginagawa niyo sa mga anak niyo yan, pero hindi ko alam bakit napunta sa ganun. Yumakap sila, humihingi sila sorry at pasasalamat. Kasi hindi na sila ipapakulong. Ba't ka umiiyak Magtrabaho Hindi ko lang po kasi sinabi kasi po. Ang pain, sila po nagpasok sa amin Hindi pa po kung bigla sa ikan pero maayos naman po sa trabaho Kahit po sabi ko, nagyayari naman po pero hindi po ako gano'n sa bata. Maayos naman daw siya magtrabaho at hindi siya gano'n sa bata. Baka umigil daw siya, pwede makain ng pagkakataon. Gusto niya dito magtrabaho. Ano, Papa? Stop it, Choy! Parang ako yung may kasalanan. Sabi pa pa Ano kami? Kasi kung okay naman sa inyo, wala naman. Okay naman ako kay ate. Sa totoo lang, wala akong problema sa kanya. Sa linis, masipag. Alali ko lang po talaga hindi po sinapin. Oo, gano'n niya kasi sinabi. Ate, sunod-sunod lumakas, sabi ka. Opo. Alam mo naman, hindi kami masasamang tao. Sige, ate. Huling pagkakataon. Nakita mo naman,
hindi lilipat ang kamay ko kapag walang dahilan na hindi ka malakit. Huwag kang malakit, di ka lang sasaktan. Ganun lang ako kasimple. Ganun lang. Kasi lahat ng bagay may consequence. Kasi di ako, bibigyan ka namin ng chance. Ha? Ate, pag may ginawa sa bata, sabi agad, at hindi kami galing sa bata. Kasalanan mo lang naman, hindi ka nagsalita eh. Next time, magsabi ka ng lahat ng nakikita mo, ha? Ha? Lalo na pag mali. Ha? Sige po, ate. Thank you po. Salamat po. Sinunod ko si Tony na palipasin yung nangyari ngayon. Pero hindi ko sila mapapatawad, syempre. Hanggang ngayon, in the back of my mind, gusto ko silang gantihan, gusto ko silang kasuhan or what. Pero may tiwala naman ako kay Tony. And naisip ko rin na, oo nga, may dalawang anak din naman yung tao. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa kay Happy yun kasi may anak na siyang dalawa. Still, kahit napakasama ng ugali ko, pinilit ko maging mabuting tao pa rin sa kanya. Kahit hindi na makatarungan yung ginagawa niyang pananakit doon sa bata. Dinaan na lang namin sa pirmahan and nagkasundo na lang kami na gano'n na lang at lumayas na lang din sila at hindi na sila nagtatrabaho ngayon sa amin. So, yun na lang naging napagkasunduan namin. Ang dami na nadaan dito sa Toro family at maraming sinasabi after na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang tapang para magkagaganon. Kaya pati yung mga natitira kasambahay ay nagpapirma na lang din ako ng NDA para sa aming confidentiality. Kasi, oo, may ganito kami. Diba? May ganito kami, reality show. Pero, yung idinadaldal pala yung mga kung ano-anong bagay, paglabas, minsan dagdag bawas na, napapagod na ako. Sobrang napapagod na ako. Kaya pinapirma ko na lang, pati yung mga natitirang yaya. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Akala ko sa pelikula ko lang mapapanood yung mga ganito. Nangyari pa sa amin sa totoong buhay. Kung ano nakikita ko sa social media, iba pa rin pala talaga kapag ikaw ang nakaranas. Kaya nakiusap na talaga ako kay Tony. Sabi ko sa kanya, kapatid, lagyan mo na ng CCTV yung bahay. Kasi ganun pala siya talaga ka-importante. Ako lang talaga ang bahay sa amin nang walang CCTV. Si Harvey kasi lagi ako binibigyan dati mapeking CCTV. Para lang ano, akala ko naman effective talaga yon. Well, ngayon, totoong CCTV na talaga. Tony, anak mo ganyan? Gusto niya kaya CCTV dito sa bahay. Yung sinasabi niyo, kailangan niyo na CCTV. Bayaran mo na kaya. Sige, papakamalan ako ng CCTV dito sa tapo. Marami naman dyan, may alam kung hindi na CCTV. Hindi na ikaw, Papa, yung alam na lang dito, hindi na CCTV. May RV. Pagdo naman mahal ko sa'yo. Oo, 200. Okay, ay, ganun ba? Oo, pag ganito ka lang yung bahay. Hindi, at pag-iisang CCTV lang, sa kwarto lang, saka dyan sa kusina at ito. Gusto mo isa lang, bibit mo lang lagi CCTV. Hindi ka lang cellphone. Kung sino may hawak sa mga bata, bibit niya yung CCTV. After all, pamilya pa rin naman kami. Hindi na para magsisihan pa kung sino may kasalanan sa nangyari. At kami pa rin na magtutulungan na maging okay ulit, na makarecover sa nangyari sa pamilya namin. Na nagtiwala sa ibang tao, nasasaktan ang nagpapasaya sa Toro family, na si Baby Happy. Malungkot pa din ikaw. Naalala mo kasi. Pag ganyan-ganyan ka pa, kanina ka na, bibiruan tayo ng ganyan. Wala. Ha? Naiiyak ka pa din? Mahirap kasi pag araw-araw mo i-mask off yung feelings, tapos biglang gaganyan na lang sa'yo biglang. Parang pakiramdam. Tangina kasi natin, binibiro kasi natin lahat. Tapos kapag mag-isa ka na, nagiging emotional ka na biglang, ang lungkot na ng pangyayari. Ugali kasi natin yun, di ba? Oo. Pinagtatawa na yung mga trauma. Magkakasama. Pero pag mag-isa ka na lang, malulubmok. Hindi alam mo kasi ginagawa na namin maging masaya yung sarili namin eh. Ang ginagawa namin ni Papi, nag-keso. Ingay mo. Ingay mo? Maingay mo ito, madali! Nagagano na lang kami. Nagawa namin pero hindi mapigilan ni Papi, naiiyak pa rin siya. no! Oh. What happened, Happy? Come on. Mommy Kat is Mommy crying! 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 Mommy Kat is crying! Don't cry, Mommy Kat. Nangingipid na yung luwan. What happened, Mommy Kat? Why are you crying, Please, Mommy Kat? I'm just sad.
Why is Mommy Kat sad? Naiiyak agad si Happy. Come on, please. Ate Regine, pull hair. Here. Here. Outside. Funny. Pull hair. Here. And the hair will Ate Regine.